Gumising na ho sir. kayo. Gumising na po. Good morning po, sir. Sir, wake up. Sir, slippers niyo ho. Ito po, sinelas nyo. Sige na. Sir Anjo, Oh, pinatatawag daw ho kayo ng daddy nyo. sige sabi mo, susunod na ako pagkatapos ko maligo. Aha. Good morning. Gusto daw ninyo ako makausap. Maupo ka. Andrew, gusto kong bago ako mawala ay makita kong nasa estado ka na. Dad, magtatagal pa ho kayo. Tsaka huwag kayo magsalita ng ganyan. Magtatagal pa ang buhay nyo. Baka nakakalimutan nyo yung matandang kasabihan. Pa itong batang to ah. Anong ibig mo sabihin? Ako'y masamanda mo? Bibiro lang ako, Dad. Pero totoo yung sinabi ko. Magtatagal pa ang buhay nyo. Sa tatagal o hindi, kailangang mag-asawa ka. Tama nga naman ang daddy mo, Andrew. Nasa edad ka na eh. Eh kaso nga wala pa akong babaeng nagugustuhan. Oo nga't marami nakapilang babae riyan. Pero hindi pa nakapila ang babaeng pakakasalan ko. Talagang wala pa dahil kararating lang niya kahapon. Sino, Dad? Si Vanessa, anak ng kumpare ko Manolo. Diyan sa kabilang munisipyo. May kasunduan kami na pagdating niyo sa hustong edad, ipakakasal namin kayo. Eh hindi ko pa nga nakikita kung ano itsura niya eh. Kasal kagad. Eh hindi naman po pwede yata yung lalo. Kaya nga kinakausap kita dahil mamayang gabi mamamanhikan tayo. Pamanhikan agad? Aba, hindi naman yata parehas ang laban niyan, Dad. Agrabyado ko. Anong agrabyado? Laki sa state si Vanessa, mayaman ng pamilya, kilala ko pa. Kayo oo. Ako hindi ko nga kilala eh. Kaya nga ipakikilala kita mamayang gabi. May lakad kami ni Jimmy mamaya, Dad. Kompromiso. Babae na naman. Kuya, kukunin ko ang gamot mo. Hindi, teka muna. Tinatansya ko pa. Wag na. Mabuti pa matuluyan na ako eh. Ikaw naman kasi, Andrew eh. Napakaliit ng hiniling ng iyong ama, kinukontra mo pa. Alam mo naman may usapan sila ni Don Manolo? Maliit na bagay? Abay, pamanhikan yun ah. Maliit pa ba sa inyo yun? Di bali na lang ka rin kung ayaw ni Andrew. Mapapahiya lang naman ako eh. Pero tama pa rin siya. Hindi ako mamamatay sa sakit. Sa sama ng loob. At kahihiyan siguro. Pero, Dad, Hindi bale. Hindi bale kung ayaw mo. Hindi kita pipilitin. Karing, tawagan mo nga si Isidro. Sinong Isidro? Yung manager ng life plan ko. wag nyo nang ituloy yan. At wag nyo na rin tawagan si Sidro. Kahit alam kong binablockmail ako ni Dad. Payag na rin ako. Masama yata loob mo eh. Huwag na lang. Hindi ho. Payag ka talaga. Oo. Bilib talaga ako kay Paring Pakundo. Hindi sumisira sa usapan. Palabra de honor, Paring Manolo. Ang kasunduan ay kasunduan. Maswerte itong aming anak dahil ito palang si Andrew ay napakagandang lalaki. Huwag kayong magtaka, Mare. May pinagmanahan niyang si Andrew eh. Hindi naman madidihado ang bunso natin, Dolores.
may pinagmanahan din. Sa inyo ho ba nagmana? Eh kanino pa? Alangan naman sa iba pa. Ito naman si Andrew kung magtanong, para ka nagdududa eh. Hindi naman ho. Kumbaga sa karera eh, hihingila ako ng tip kung patok. Naku, lagot ka, Andrew. Pag dyan nagmana sa ama, perder, talo. Huwag naman sana. Kapangit nito. Natatagalan yata ang dalaga ninyo, Maring Dolores. Lalabas na yon. Alam mo naman ng mga babae kung mag-ayos eh. Vanessa! Bilisan mo, sabik na si Andrew! Good evening, everybody! In Tagalog, magandang gabi. Bayan? Andrew, ang aming unika iha. Si Vanessa, ang iyong magiging asawa. Paring Pakundo, ba't ganyan naman ang anak mo? O wag mong intindihin yung pare. Yun bunga lamang ng labis na tuwa. O paano? Sa linggo na natin gawin ang kasal. At gawin natin yung grande. O sige. Areglado! Sa linggo ang kasal. Perder. Talo. Hindi nyo pala masikmura eh. Bakit hindi nyo sinabi kanina? Natakot kasi ako eh. Baka atakihin si Daddy. Paano kung kayo naman ang atakihin? Kaya dapat habang maaga makapagdesisyon na kayo. Alam mo, madali magdesisyon. Pero si Daddy nga inaalala ko eh. Yan naman ang hirap sa atin eh. Yan din ang mali ng marami. Okay lang na sumunod sa mga magulang. Pero sa sitwasyon na ganyan, hindi na dapat sila makialam. Hindi naman sila magdadala eh. Kahiyan, madaling burahin. Pero yung magdusa ka habang buhay, gusto nyo ba yon? Kailangan pa bang sagutin yun? Eh ganun naman pala eh. Ano pang pinoproblema nyo? Ang inaalala ko nga si Daddy. Baka mamaya may masamang mangyari sa kanya. Hindi rin ako patatahimikin ng aking budhi. Habang buhay kong dadalhin yun. Atin-atin lang ho to ha. Pero sa tingin ko, nagsasakit-sakitan lang ang daddy nyo eh. Siguro, ayaw niyang mapahiya o sumira sa kasunduan. Anong dapat kong gawin? Sa himig ng pananalita mo eh, payag kang makasal ako sa pinakapangit na hayop sa balat ng lupa. Para mapagbigyan na lang ang lahat, tuloy nyo na ang kasal. Sagot ko ang huli. Anong sagot mo huli? Basta, akong bahala. Iisip ako ng paraan sa araw ng kasal nyo. Oo! Saka pupunta? Ikaw. Bago ko umpisahan ang seremonya ng kasal na ito, ay ibig kong ipaalam sa inyong lahat na kung sino man ang tutol sa kasal na ito ay magsalita na ngayon din. Wala akong tutol, padre. Umpisahan nyo na! Ano ka ba? Masyado ka apurado. Wala. Kung ganon, simulan na natin ang sagradong seremonya. Itigil ang kasal! Sino ka? Ako si Rufa. At ang lalaking yan ang ama ng dinadala kong unan. Sanggol. Hoy! Kung sino ka man at kung saan lupalop ka nang galing, huwag mong guluhin
ang kabanalan ng seremonyang ito! Hindi ako nanggugulo. Ibig ko lang namang ipaglaban ang aking karapatan at ituwid ang isang pagkakamali. Mga magulang din kayo. Siguro meron din kayong mga anak na babae. Kung kayo kaya ang nasa kalagayan ko, hahayaan niyo bang masadlak sa ganitong kalagayan ng inyong anak? Tama! O, diba? Kailangan mamili ka sa aming dalawa. Ako na may bunga na, o siya na magtatanim ka pa. Siyempre, dito na ako sa may bunga. Pipitasin na lang eh. Hindi maaari! Aray ko. Sandali akong pinili eh. Akin siya! Akin siya! Akin siya! Hindi maaari! Akin siya! Anito? Ulo ng bata, nalaglag. Niloloko mo kami, no? Takbo tayo? Oo, hindi ka na. Ay! Ay! Bumalik ka dito! Ay, bumalik ka rito! Ay! Ethan! Bumalik ka rito! Saan ba rito ang bahay ng tiyuhin mo? Malapit lang. Pwede na natin lakarin eh. Napunta lang tayo ng Maynila, paglalakarin mo na ako. Sir Andrew, mas madali kasing maglakad kesa sumakay pa tayo. Masyadong matraffic. Ano kaya mangyari sa atin dito sa Maynila? Ano kaya ang maging kapalaran natin? Naku, Sir Andrew, maraming mangyayari sa atin dito. Unang-una, natakasan na natin yung kamalasan natin doon sa ating probinsya. Pangalawa, siya na ang bahala sa kapalaran mo. Sinong siya? Ayun oh. Ba? Tara, ako naniniwala sa ganyan. Taray, taray. Huh? Oh, wala makatu. Ay, naku, nagsusort. Ay, sada. Wala makatu. Sino sa inyong dalawa magpapahula? Di ba manghuhula kayo? Di hulaan nyo. Tila matigas ang ulo nitong isang to. Pero, ayos na. Guwapo naman. Ako ho ang magpapahula. Alam ko, Winhulaan. Siyempre, sinabi mo na eh. tumahimik ka. Bueno, umpisahan na natin ang hulaan. Okay? Lambada! Tinatana lampa... Ay! Nakikita ko dito.
na meron kang tinatakasan na isang masamang kahapon. Hindi ko kailangan ng kahapon. Ang kailangan ko ang bukas. Mga darating. Ang gusto ko malaman ang kapalaran ko. Dito sa lungsod. Huwag kang apurado. Darating din tayo doon. Chuchu! 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 Ay! Maganda rin ang magiging kapalaran mo dito sa Maynila. Pero, dadanas ka muna ng kahirapan bago mo makamtan yon. Chu! 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 Tungkol naman ho sa pag-ibig. Anong klaseng babae naman ang mapapangasawa ko? Sa pag-ibig? Love is a many splendid thing. Sa kapalaran mo sa pag-ibig, nakikita ko na maluwag ang iyong magiging kapalaran. Sa mapapangasawa mo, kitang-kita ko dito, paglabas mo ng gusaling ito, ang unang babaeng makakabangga mo ang siya mong mapapangasawa. Sir Andrew, maganda oh. Babanggain ko. Ano ba? Sorry. Sayang! Paano yun, Sir Andrew? Ako nabangga. Eh di pakasalan mo. Hindi naman ako. Kayo may kapalaran eh. Sige na. Sir Andrew, baka mabangga nyo, pangit. Ayun, Sir Andrew. Maputi, sexy. Sisiguruhin ko na ito. Sayang naman, may nakalimutan pa. Hulyanin! Di bali, Sir Andrew, marami pa yan. Boss Andrew, ingat kayo dyan, baka mabangga nyo. Visit! Uy, Ano ka ba? Hahara-hara ka sa kalsada. Ang kalsada para sa sasakyan. Nagmamadali ako. Ang laki-laki mo na, ang tanga-tanga mo pa. O, yan ang tarheta ko. Kung may reklamo ka, tawagan mo na lang ako. Okay, forward konti. Okay. Tingin dito. Hold. Forward ng konti. Okay. Oh, ganun ng konti yung mukha. Sa kabila. Doon ang tingin. Doon. Okay. Sa kabila naman. Okay. Naku, nag-uumpisa na pala. Lagot ako nito kay Direk. Oh, Angie, tapos ka na ba? Hindi pa nga eh. Eh, bakit galing ka na doon? Kasi, hindi nga ako makabababa dahil natatakot ako kay Direk. Kasi late din ako eh, kadarating-dating ko lang. Ganon? Paano yan? Kasi umalis pa yung katulong namin eh. Ako pa nagluto sa bahay, tapos sinatid ko pa yung kapatid ko sa school. Oo nga, ako rin malas talaga. Inaaksidente nga ako, nakabundol ako ng tao. Eh paano ngayon to? Eh di bali, nandito na tayo. Di halika na. Tara. Halika na. Kumusta nga pala yung anak mo si Vivian? Wala ba siyang balak mag-asawa? Ay naku, hanggang hindi natutupad ang pangarap kong maging international model ang aking anak, hindi pa siya pwedeng mag-asawa. Pero, kung multimillionaire ang mapapangasawa niya, siguro papayag na rin ako. Ikaw talaga. O Iha, mainit yata ang ulo mo.
Good afternoon ho, Tita Clara. Good afternoon, Iya. Mama, sino naman ho ang hindi iinit ang ulo? Dahil sa katangahan ng isang lalaki dyan, nalito ko sa appointment ko. Eh, sino naman ang tangang yun? Isang kakalat-kalat sa kalye na nabundol ko. Sayang, may itsura pa naman. O, nagreklamo ba? Hindi ho, Mama, pero naabala ako. Eh, wag mo nang intindihin yun. O, kumusta na ang lakad mo? Na-late nga ho ako sa interview kaya hindi ako umabot. Pinababalik na lang ako sa Makalawa, sa agency. O, wag na hindi mo balikan niya next week, ha? Talagang ganyan ang aplikante. Kailangan matyaga ka. Malay mo, baka next week kasama ka na. Oho. At nang matuloy naman ho yung pagiging international model ko. Naku, Mare, magdilang anghel ka sana. Sandali lang ho Magbibihis lang po ako. Sige. O, paano, Mare? Hindi na rin ako magtatagal. Aalis na ako, ha? Sige. Tiyang Marta, Jimmy! Ang laki-laki mo na. Ay naku, tuloy ka na ba? oo naman ho, matagal na ho. Eh, sino yung kasama mo? Amo ko ho si Sir Andrew. Ponso! May bisita tayo! Oh, patuloyin mo at na makakain. At tara, pasok kayo. Pasok. Aba, si Jimmy yan ah. Oh, ano? Umpisa na natin yan. Kain na, iyo, kain na. Sige. Sir Andrew, pasensya na kayo sa mga tiyong ko. May pagkakuripot yan eh. Ano namang oras kayo umalis sa inyong probinsya? Aba, maaga pa ho. Maaga pa. Siguro nalis kami, ang araw singtaas ng longganisang nakasabit na yun. Oh. Uy, siya nga pala. Ba't di ka nagluto? No? Dali tayo. Magluluto. Sandali, ha? Dali ka. Uy, longganisa, lutuin. Palagay ko po, Mang Ponso, kung kayo nasa katayuan ko, ganun din pong gagawin nyo. Aba, syempre. Alin? Hindi naman sa pagmamayabang. Nung kabataan ko, mapili rin ako sa mga babae. Oh, tignan mo tong aking si Marta. Tingin ko nga ho, tiyong talagang mapili kayo. Kitang-kita ebidensya eh. Oh, Naku, umandar na naman ang kayabangan nitong si Ponso, oo. Eh, ikaw na sana ang bahala magpapasensya sa amin, Andrew, ha? Ako nga ho ang nahihiya sa inyo eh. Oh. Pati kayo naaabala. Ay, di. wag mo iisipin yun, Sir Andrew. Mababait naman sila Choponso at Marta eh. Ay, mabay talaga. Anong binabalak mo, Andrew? Ang iniisip ko, maghahanap ako ng mapapangasawa ko dito. Nang sa ganun, pag uwi ko, wala na sila magagawa. Tama. Aba, sa katayuan mo, hindi ka mahihirapan sa binabalak mo. Yan nga ho ang problema ni Sir Andrew Chang eh. Ayaw niyang ipaalam na mayaman sila. Yung bang pag ginusto siya ng babae, dahil sa siya ay siya at hindi dahil mayaman sila. Alam niyo naman yan. HLB. Anong HNB? Habulin ng babae. Pag talaga puro kakalukuhan. Pero ang totoo, ang karamihang rason ng mga babae ngayon, HAP. Oh, ano naman yung HAP? Habol ay pera. Pero kung yun talaga ang balak mo, kailangan maghanap ka ng trabaho dito sa Maynila. Nang hindi ka naman maging alangan sa makukuha mong babae. Alam mo ba, dito, mahilig sila sa SM. Anong SM, Chong? Shoemart? Hindi. Security muna. Naku ito, ang tanda-tanda na, sumasali pa sa mga salita ng mga kabataan. Iba ako eh. Iba nga kayo. Anong trabaho pinapasok nyo? Driver ho. Driver? Ikaw? Deputy ho. Deputy? Anong deputy? Alalay ho ng driver. Pwede ho ba yun, sir? Pwede. Magkasama naman kayo rito eh. Pero, ano naman ang karanasan mo sa pagmamaneho? Marami na ho, sir. Sa katunayan nga halos lahat ng uri ng sasakyan, namaneho ko na. Pati ho sports car.
Napasali na nga ako sa car racing eh. At siya pa nanalo. Mabuti kung ganun. Pero, ayoko ng driver na kaskasero ah. Ay, naku, maingat ho yan. Oo. Siya nga ho pala, sir. Modelo ba yung sasakyang mamanehuhin ko? Oo, limousine. Limousine. May aircon ho ba? Ba, meron. Stereo. Meron din. Uy. At lahat ng kailangan nyo, kumpleto. At may uniforme pa kayo. Kailan ho kami pwede mag-umpisa? Aba, ngayon din. Marisa, oy, i-assign mo sila kay Mr. Delgado. Yes, sir. Okay, good. Mahirap pala talaga maghanap ng trabaho dito sa Maynila. Ayos din naman itong trabahong napasukan natin. Driver, kasama ka pa. Package deal ka nga. Tsaka, tama lahat ng sinabi ni Mr. Franklin. Limousine, kompleto ang lahat, may stereo pa. Mhm. Pero, masyado malungkot yung tugtog eh. Syempre naman, Sir Andrew, libing to ng mga patay eh. Hindi kaya masama kung palitan natin ang tugtog. O, ano naman sama nun? Malungkot sila eh. Di pasayin natin. Ano pa hinihintay mo? Ipalitan mo na yung tape. Yan, maganda yan. Yan. Yun. Parang hindi yata ako solve sa binabalak mo, Sir Andrew. Ayaw mo yata eh. Di ako na lang. Hindi. Ang inaalala ko, baka hindi tayo matandaan, hindi tayo patuloyin. Yun naman ang hindi niya pwedeng gawin. May atraso siya sa akin eh. Tama ang forman yung dalawa. Kung sa ligawan. Pero sa pagdalaw, abay kinakailangan maganda ang dating. Kung sa dating lang, walang problema. Akong bahala sa uli. Ayan ka na naman. Ano na naman yung ikaw nang bahala sa huli? Basta't akong bahala, siguradong maganda ang ating dating. Ay, baka nagkakamali kayo ng punta. Walang patay dito. Alam ho namin. Buhay ho yung pupuntahan namin dito. Andyan ho ba si Vivian? Anak ko yun ah. Bakit siya ba ang tumawag sa inyo? Hindi ho, bibisitahin ho namin. O ma, bakit may karo dito? Magandang gabi sa'yo, Vivian. Kami may dala niyan. Hindi mo ba kami natatandaan? Teka, ikaw yung nabangga ko, di ba? Oo, ako nga. Magrereklamo ka? Hindi. Dadalaw lang kami. Tuloy kayo? Tuloy daw tayo. Tuloy na ho kami. Ikaw na sanang bahalang magpasensya sa inasal ko noon, Andrew. Nagmamadali kasi ako eh. Wala yun. Nagpapasalamat nga ako at nabangga mo ako eh. Nagpapasalamat ka pa at nabangga kita? Oo, kasi may hula sa kanya na. Ang ibig sabihin ni Jimmy nagpapasalamat ako at hindi ako masyadong nasaktan. Vivian, ganyan ba talaga ang nanay mo pag may bisita ka? Nakabantay? Hindi naman. Hindi pala kasi kayo nakikita kaya ganyan. Hindi pa kayo kilala. Baka naman may gagawin ka sa kwarto niya. Wala akong gagawin. At kung may sasabihin pa kayo, apurahin nyo na. Dahil may lakad kami ni Vivian bukas ng umaga. Mama naman,
Nakakahiya na sa kanila eh. Hindi naman. Buti nga, pinatuloy mo pa kami. Akala ko hindi mo na kami matatandaan. Sana, ito na simula ng mabuti nating pagkakaibigan. Good evening, Vivian. Tita, good evening. Alik, tuloy-tuloy. Ay. Tita, para sa inyo. Naku, thank you. Excuse me. Para sa iyo, Vivian. Thank you. Teka muna. Parang kilala ko itong dalawang to. Oh, sinabi ko na nga ba kilala ko eh. Good evening, sir. Good evening, ha. Kaya pala nagkulang yung sasakyan ko sa garahe. Dala-dala yung dalawa. Pasensya na ho kayo, sir. Wala ho kasing magamit eh. Ah, pati karo ko, tinangay ninyo. Hindi na kayo nahiya kay Vivian. Pati kay Tita Pilar. My God! Talagang kanina pa nga ako nagpapasensya dyan sa dalawang yan eh. Akala mo ba may patay kami? Frankie, hindi sa ano't ano pa man ha, pero nauna kasi dito sila Andrew eh. Hindi kaya pwedeng tapusin muna namin yung pag-uusap namin bago kausapin kita? Pero Frankie, palis na sila. Talagang paalis na sila. Hoy, kayong dalawa. Pag sinuli nyo sasakyan sa garahe, ha? Alisin nyo na mga gamit nyo at wag na kayong papakita sa akin. Si Santi na kayo. Kung gayon, simula ngayon, hindi na kami magtatrabaho sa inyo. Vivian, aalis na kami. Pwede bang bumisita ulit? Oo, bakit hindi? Hoy, kayong dalawa. Ibalik nyo yung karo dun sa garahe. Hindi ba si Santi na kami? Oo! Pwede ikaw magbalik mag-isa mo. Abay, mga loko pala yun. Mabilis. Basta, puntahan nyo yung kumparing Robby ko. Alam ko, nakakailangan yun ng tao. Eh, baka wala ng bakante. O, ano naman mawawala sa inyo? Basta magpresenta kayo. Oo nga naman, Jimmy. Hindi tayo maaaring pumili ng trabaho. Oo. Basta manager at mataas sa sweldo, pwede na. Ano sa tingin mo? Ayos yun. Kumbaga sa babae eh. Di baling maganda, basta mayaman. Ang gulo-gulo nyo dalawa eh. Sige, lumakad na kayo, tanghali na. Baka hindi nyo abutan sa bayon. Sige na. Magandang araw ho, Aling Pilar. Nandyan ho ba si Vivian? Wala, bakit? Ay, kasi may pinabibigay yung roses si Sir Andrew. Sinong sir? Sabihin mo sa Andrew yan na huwag na niya ipagpilitan ng sarili niya. Dahil hindi yung klase niya ang pinapangarap kong mapangasawa ng aking anak. At kung may balak siyang pumarito, ay sabihin mong huwag na dahil sayang ang kanyang oras, sayang ang kanyang rosas, at sabihin mo sa kanyang sayang siya. Sayang ho siya. Naku, baka magsisi kayo. Anong magsisisi ang sinasabi mo? Hindi ho, ibig kong sabihin eh, tutuloy na ho ako. Kung ayaw niyong ipabigay eh, sa inyo na lang ho. Galing sa akin. Sayang kayo. Vivian, tuloy na ako. After you? Frankie, huwag mo sanang ikagagalit ha. Hindi kaya may naapakan kang hindi ka nais-nais? Hindi ako nagbibiro, Vivian. Wala akong naapakan. Baka ikaw. Ha? Magandang gabi sa iyo, Vivian. Magandang gabi ho sa inyo. Kaya naman pala bumaho dumating na yung dalawa. Sobra naman kayo. Porket mga basurero kami, ganyan natrato nyo sa amin. Baka nakakalimutan nyo, Mr. Bigote. Dahil sa amin lumilinis ang kapaligiran. Nakukolekta namin ng mga katulad mo. Oo na, pwede ba? Ilabas niyo na yung truck ng basura dito. Bumabaho Pasensya na kayo, Andrew ha. Bumalik na lang kayo sa ibang araw. Sige, Vivian. Tutuloy na kami. Alang-alang sa'yo. Pero babalik kami sa iyong hiling sa ibang araw. Pwede ba? Pagbalik nyo,
Magdala na kayo ng ibang sasakyan! Bilis na, ang baho eh! Wala na akong minaamoy ah. May naamoy ka ba? Wala! Wala. Totoo ba na inilabas nyo ang truck kagabi? Opo. At totoo rin ba na ginamit nyo ang truck nang kayo umakyat ng ligaw? Opo. Hindi nyo ba alam na bawal ang ginawa nyo? Hindi po. Pero alam nyo na ang truck na yan ay for official use only. Opo. Eh bakit ginamit nyo ang truck nang hindi opisyal ang lakad? Opo. Ha? Ibig ko sabihin, dahil nanligaw nga kami, wala kami magamit na sasakyan, para naman magandang dating doon sa nililigawan namin. Gumanda naman ba ang dating nyo dahil sa truck na yun? Hindi po. Talagang hindi. Alam ba ninyo na pwede pa kayong kasuhan ng anti-graft? Naku, wag naman po. Hindi na po mauulit. Talagang hindi na mauulit because you are fired. Understanding? I'm very standing. Get out! Ay ba? Bakit ako? Kami. Kung bakit yung pang ginamit nyo? Eh, private property yun. Tsaka isa pa, yung sasakyan nyo, ang baho, ang bantot. Paano tayo ngayon, Sir Andrew? Wala na naman tayong trabaho. Ang dami dyan. Di humanap tayo uli. Siguro naman hindi mauubos ang trabaho dito sa Maynila. Mapapasagot ko na si Vivian. Sa tingin ko, papasa ka kay Vivian eh. Hindi ko lang alam kay Aling Pilar. Mukhang dadaan ka sa butas ng karayom eh. Madali lang yun. Huli ko na kiliti nun eh. Daanin na sa regalo. Hindi mo ba nakikita? Mukhang regalo. Andrew, teka muna. Ang dami mo ng asukal na iniligay dyan. Haluin mo muna. Wag, baka tumamis eh. Vivian, masanay ka na dyan kay Andrew. Talagang palabiro yan eh. Hello? Hi! Upo ka. Kanina ka pa dito? Oo. Carla, meet my friends. Si Andrew at si Hi. Jimmy. Jimmy, si Hi. Carla. Hi. Hello? Gusto mong umorder? Mamaya na lang. Naku, Sir Andrew, buti nakita ka namin. Ako yung barangay captain sa Pulang Lupa. Yung pag-aari ninyo, nakikiusap ho sana kami na huwag niyo munang kunin yung lupa. Kawawa yung mga tao doon. Mama, baka nagkakamali kayo. Hindi ako yun. Sir Andrew naman, pakisabi niyo sa inyong papa na huwag niya na munang kunin yung lupa. Dahil mawawala ng bahay ang mga tao roon. Kawawa naman. Sir Andrew, Jimmy, arregluhin mo to. Sabi mo, oo na. Tara. Sige, Digoy. Oo na raw. Digoy, umalis na kayo. Ako nang bahala kay Sir Andrew. Jimmy, sabihin mo maraming salamat ha. O sige, umalis na kayo. Sige, lalakad na kami. Tara. Kilala mo ba yon? Hindi. Ewan ko, nagkamali lang siguro. Eh, bakit parang kilala ka? Hindi. Paano ko makiking kilala yun eh? Mukhang Iraqi yun. Sinabi ko na sa inyo, mortal sin dito sa agency natin, ang sleeping while on duty. Nakakasira yun sa ahensya natin. Kaya kayong apat, suspended for 50 days. No salary. Maliwanag? Yes, sir. O sige, makakalis na kayo. Sir. Go! Oh, kayong dalawa. Halika kayo. Ayon dito sa inyo mga biodata, kumpleto kayo ng mga requirements. Kaya tanggap na kayo. Salamat po, Chief. Kailan ho kami pwede magsimula? Immediately. Alam niyo naman ang security guard. In demand ngayon. At ang una niyong assignment, security kayo ng armored vehicle. Sir?
Pwede mag-request. Go on. Pwede ba kaming humingi ng leave? Leave! Hindi pa kayo nag-uumpisa, leave na? Humiling na kayo ng iba, wag lang yon. Sir, meron ho sana akong hihilingin eh. Ano yan? Pwede ho humingi ng advance? Yun. Advance! Humiling ka na ng iba, wag lang yon. O sige, ngayon, kung magpapakita kayo ng magandang performance, kahit ano i-request nyo, granted. Okay, sir. O sige, pwede na kayong umalis. Sir, Ha? isang request na lang. Ano na naman yun? Unchained Melody. Unchained Melody, sandali. Teka muna, wala ako noon. Humiling na kayo ng iba, wag lang yun. Sir, ako last request. Last request, ano na naman yun? Pwede na ho kaming umalis? Pagka yun anytime, alam mo naman ako, madali akong lapitan. Ay. Madali akong magbigay, lalo na sa aking mga tauhan, kagaya nyo. Granted. Mapagbigay siya. Okay? Pose! Yan! Ganyan! Ang ganda talaga ni Vivian. Pakakasalan ko yan. Sir Andrew, paano nyo mapapakasalan eh? Hindi pa yata kayo nakaka-first base. Kaya nga tayo nandito eh. Baka sakaling maka-first base. O, di lapitan na natin. Tara. Diyan, dito. Ay. Oh, another shot, ha? Okay, ready? Vivian? Oh, Andrew, bakit? Gusto raw niya maka-first base? Oo, gusto ko sa... Ano? Ang bira to. Ang ibig sabihin ni Jimmy, gusto ko sana naming imbitahan sa outing. Total, tama-tama yung suit mo, pang beach. Sa beach. Okay yan. Dito nga nat-turn off kami, naka-bathing suit kami, wala namang tubig. Pero Oo ako nga eh. lang ba? Jimmy, ako, hindi mo ako imbitahin? Oo, sama ka. Para may partner ako. Foursome tayo. Paano naman kami? Di sumama na kayong lahat para masaya. Ayan, Yan. sige, Para marami kang mukha. Ano ba kayo? Hindi pa tapos sa pictorial, ah? Oh, kayong dalawa. Baka naman gusto na rin yung mag-bathing suit kayong dalawa. Pasensya na ho kayo, hindi ho namin alam, nakaka-istorbo pala kami. Sorry ho. Oh, Vivian, ganito ang gusto kong posing, ha? Uupo ka dito at sasandal ka ng ganyan. Okay? O, sige, ikaw naman. Sandali ho, paano ulit yung sandal? Sandal? Ganito, oh. Sandal. Napulagot kayo sa direktor namin. Sorry mo. Tayo na.
Nasaan ba si Andrew? Hala, masama yan. Hinahanap mo na si Andrew. Ito pala yung sabi nila, no? Absence makes the heart grow fonder. Pag-ibig nga naman, oo. Pag nandyan, binabaliwala mo. Pag wala naman, hinahanap-hanap mo. Naku, mahirap talaga ma-inlove. Kaya ako, tama na sa akin ng 3. Talaga, nito, ah. Alam mo ba yan si Andrew? Niyaya ako rito, ang layo-layo, maganda raw. O bakit? Maganda naman, ah. Ayan, oh. Alam mo, totoo. Kaya wala si Andrew kasi nasira yung sasakyan natin. Kaya, mag-relax ka muna. Mag-enjoy ka lang. Kami dito, magbabahay-bahayan. Mami! Are, ang unang biktima. Oh. Sige. Umpisahan na natin ang bahay-bahayan, ha? Uy! Lumilindol yata! Uy! Ngay! Sa inyo ho pala ito, hindi ko po sinasadya. Dalaho ng mahigpit na pangangailangan. Hindi mo ba alam na masama yung ginagawa mo? Dapat ipapulis kita! Huwag po, maawa po kayo sa pamilya ko. 5 po ang anak ko. Yung panganay ko po, may sakit na kanser. At yung bunso ko po, may leukemia. Matawad po. Yung asawa mo? Nasa bahay po, hindi na makalakad. Bakit? Ano nangyari? Umakyat po sa bubong. Nalaglag. Ano naman ang ginagawa sa bubong? Naguhuli po ng gagamba. Patawad po. Maawa po kayo sa aking pamilya. Alam mo, naiintindihan ko sitwasyon mo. Kaya pinatatawad na kita. Ay, salamat! Tumakbo pa na po. Dahil sa ako inyong pinatawad, kahit na anong iutos nyo sa akin, gagawin ko. Magsisilbi ako sa inyo. Maging alipin niyo ko. Kahit na buhay ko, itataya ko para sa inyo. Kahit na ano, gagawin mo? Opo. Kahit na ganito? Ay, naku, wag naman po yung ganun. Hindi ko na po ginagawa ngayon yun eh. Alam ko na. Ano po? Talagang kahit ano, gagawin mo. Opo. Nakikita mo ba yon? Ikaw, anong gusto mo? Alin po yung may tali sa ulo? Hindi, lalaki yun eh. Yung babae. Ay, naku, maganda, sexy. Crush ninyo? Ako na po ang bahala. Excuse me. Mawalang galang po, Yes? miss. Marahil po gusto po kayo makilala ng anak ni Congressman. Yun lamang po kung inyong mamarapatin. Okay. Taga-san ka nga pala? Ako, taga Tacloban. Talaga? Oo. Ako taga-Tacloban din. Saan sa Tacloban? Sa San Rafael. Saan sa San Rafael? Halimbawa, ito yung Tacloban, ano? Ito yung simbahan. Tapos, kanan ka na. Tapos, iikot kang ganyan. Pag dinerecho, hindi kami o-order, meron na. Hindi ako waiter. Kung hindi ka waiter, ano kailangan mo? Siya, Bakit? Sino ka ba? asawa niya. Salawahan! Sweetheart! Kayo naman, manggancho, oh. Sinubo niyo ako, eh. Hindi ko naman alam na may asawa yun eh. Pero huwag ka mag-alala. Akong bahala sa'yo. Meron akong ipakikilala sa'yong siguradong magugustuhan mo. Meron akong kapitbahay na dalaga, ubod ng ganda ng katawan, ang binti, at saka, Gusto ko yan! oo, kaya kailangan ganunin mo. Anong ganunin? Haharanahan natin. Harana. Jimmy! Ano ba? Nasaan na ba si Andrew? Aba, gabing-gabi na hindi ko pa nakikita ang anino niya. Kasi, Vivian, malaki problema, eh. Anong problema? Kasi yung sasakyan, malaki talaga sira. 3 mekaniko na nga tumingin, eh. Anong sira? Yung suspension, bumagsak. Yung clutch, nanikit. Yung bearing, nadurog. Walang preno. Flat ang 2 gulong. At higit sa lahat, walang gasolina. Ano pang ginagawa natin dito? Bakit hindi pa natin tawag yung mga kaibigan natin? Halika na, makisabay na tayo. Vivian, nakauwi na lahat. Ha? O kung gano'n
Walang problema. Tatawag na lang ako sa parents ko. Sandali ah. Sira ang telepono eh. Ano? Eh, paano ngayon? Anong ibig niyo sabihin? Mag-overnight tayo dito? Aba, hindi pwede. Strict ang parents ko. Hindi niyo naman ako naiintindihan, oh. May curfew ako, eh. Vivian, saan ka magaling? Kahapon ka pa wala. At kasama mo pa itong lalaking to? Naku, mahabang storya po, Mama. Eh, nagkayayaan po kasi kami sa beach, eh. Nung papauwi na po kami, may humarang po sa amin na hold-upper. Plinat pa po yung gulong ng sasakyan namin. Eh, dahil gabi na po, wala na po kami nasakyan pa uwi. Kaya ang ginawa ho namin, doon na lang ho kami nagpalipas ng gabi. Ano? Buong maghapon at buong magdamag kayong magkasama? Ha, bakit ho? Wala naman ho kaming ginawang masama. At ibig ninyo akong paniwalain na walang nangyari sa inyo? Hoy, Vivian, hindi pwede sa akin yan, ha? Maaaring matapobre ako, materyosa, pero marunong ako magpahalaga sa karangalan. Kaya ikaw, lalaki, kailangan itayo mo ang karangalan nitong anak ko, ha? Kailangan pakasalan mo siya. At kung ayaw mo, ididemanda kita. Naintindihan mo? Tagal naman ni Mang Gancho, oh. Oh! Bakit naman ngayon lang kayo? Sus Santissima, ang traffic! Ay, bakit may dala ka niyan? Eh, sabi nyo ganito. Oo, ang ibig ko sabihin, harana. Pero hindi na kailangan ng gitara. Lumang style na yan. Ito ang in-na-in. Karaoke. Ah, I-set up natin. Ayan. Ika'y panaginip ko. Panaginip na kathang dakila nitong pag-iisip ko. Ang katulad mo raw ay birhen sa abang-alta ng purong pag-ibig. Okay ganda, okay ganda, mag-alay sa iyo. Oh, ala-ala, puso at pagod sa'yo'y binigay ko raw.
tayo, Manggancho. Ay, tignan. Magandang gabi sa iyo, Luningning. Kaibigan ko si Jimmy, Jimmy si Luningning. Maupo muna kayo. Ay, nga pala, para sa'yo. Salamat. Ang ganda pala ng boses mo. Maraming salamat. Manggancho, tama yung sinabi niyo. Maganda talaga, sexy. Sabi ko na sa iyo eh. At saka yung Akala ko hindi na usong harana. Meron pa pala niyan. Tatay mo? Hindi. Lolo? Hindi rin. ano mo? Manliligaw sa kanya. Bakit? Manggancho, hindi niyo naman sinabi eh. Karibal ko pala si Suma. Ay, hindi ko alam. Naku, lagot tayo ngayon. Papaalam na kami. Ay, sige. Kararating nyo lang. Hindi pa kayo nakakaupo, aalis na kayo. Jimmy, dito ka umupo sa tabi ko. Gabi na eh. Di ba, Manggancho? Oo nga. Baka ma-salvage pa kami. Bakit? Dahil ba pulis si Maximo? Yan ang mahirap sa inyo eh. Wala kayong tiwala sa amin. Akala nyo, basta pulis, masama. Bakit? Wala ba kaming karapatang manligaw? Binata naman ako ah. Aalis na talaga kami, Luningning. Sa ibang pagkakataon na lang. Marami pa namang araw. Babalik na lang kami, ha? Ayoko. Basta dito muna kayo. Manggancho. Jimmy. Jimmy, umupo ka dito sa tabi ko. Sige na. Pagbigyan na natin to si Luningning. O, sige. Dito? Diyan ka. Alam mo, may ugali ako na ayaw kong may kasabay na manliligaw. Kung ikaw, aalis ako. Kung ako, aalis kayo. Ngayon, sinong aalis sa atin? Ako o kayo? Kami. Tara. Sige, Luningning. Nais ko lamang sabihin sa inyo na ang kasal dito sa huwes at ang kasal sa simbahan ay magkatulad ng bisa at uri. At ang diwa ng kasal ay pag-ibig. Kaya ikaw lalaki, lagi mo siyang mamahalin sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Hinugot ang babae sa tadyang ng lalaki sa ilalim ng puso upang mahalin. Hindi binunot sa paa upang sipain o sa ulo upang unawain, kundi upang mahalin. Kaya yan ay binunot ng Diyos dito sa kaliwang panig ng dibdib ng lalaki upang yakapin ng kaliwang bisig at ipagtanggol ng kanan. In my capacity as judge, I pronounce you now, man and wife. You may now kiss the bride. Mama, wala ho ba kayong lakad ngayon? Wala, hula ko lang. Baka gusto nyong mamasyal. Pasyalan nyo yung mga kaibigan nyo. Kami na bahala ni Vivian dito sa bahay. Hindi kayo pwedeng maiwang dalawa rito. Bakit to, Mama? Aba, gusto kong ipaliwanag sa inyo. Nakasal nga kayo, pero hindi kayo pwedeng magsiping. Eh ano naman ho ang masama doon, Mama? Kasal na nga ho kami. Ito nga ho ang aming honeymoon day, Mama. Hoy, hindi mo ba alam na matagal ko ng ambisyon na maging international model itong aking anak? Kaya hindi siya pwedeng manganak. Masisira ang kanyang katawan. Kaya hindi kayo pwedeng magtabi. Bawal, bawal, bawal! Manggancho, sigurado kayong wala dyan yung pulis, ha? Wala! Baka mamaya nandyan na naman, patay na naman ho tayo. Jesus Santissima, putuli mo man ang mga daliri ko pag nandyan. Sige ho, tawagin nyo na.
Yuhu! Luningning! Yuhu! Nariyan ka ba? Ganda. Ayun na. Tuloy kayo, Jimmy. Magandang gabi. Maupo kayo. Ay, salamat. Para nga pala sa'yo. Salamat. Jimmy, maupo ka na. Eh, naku po pa tong katulong niyo. Sus, lagot na naman tayo. Boy, kuha mo kami ng kape. Ako may gatas, ha? Hindi namin siya katulong, Jimmy. Kung hindi nyo siya katulong, hardinero. Hindi rin namin siya hardinero. Ano mo tong maraming dumi sa katawan? Merong manliligo ka palang malignong puro burda ang katawan. Manliligaw, taga-Tondo, bakit? Luningning, aalis na kami ha. Oo nga. Sandali lang. Hindi pa nga kayo nakakapagkape. Aalis na kagad kayo. Hindi na lang. Sige. Naku, huwag kayong gagalaw. Bakit? Basta huwag kayong gagalaw. May lamok kayo sa ulo! Hindi lamok yan! Tato! Walang iya ka! Santisima! Jimmy! Masakit na dyan! Halika na! Halika na! Jimmy, mag-iingat ka! Bilisan mo, takbo! Halika rito! Mama, ano ang ginagawa niyo dito? Dito ako matutulog. Ho? Hindi ba may appointment ka ng maaga bukas sa agency? Oy, kailangan matulog ka ng maaga para bukas presko ang mukha mo. Bakit dito po kayo matutulog? May sarili namang kayong kwarto. Para magising ka ng maaga bukas. Jimmy, asan si Manggansyo? Ba't hindi mo siya kasama? Meron siyang importanteng lakad eh. Kaya ako lang. Siya nga pala. Para sa'yo. 3 yan. Alam kong ibig sabihin nito. I love you, di ba? Jimmy, tayong dalawa lang. Anong ibig mong sabihin? Walang storbo. Luningning! Tato, ikaw na naman. Palagay ko tulog na ang pirang ko. Bawal-bawal. Walang bawal sa amin. Ba, kasal na kami ni Vivian. Legal na ang sabay kami matulog. Bawal Excuse me. Itong tinatawag na gabi ng gabi. Init sa init. Sa buong magdamag. Fight!
Vivian. Sa tingin ko, hindi problema yung pinoproblema mo, Andrew. Kung talagang hindi ka maka-score, abay, tanan mo na si Vivian. Nang masarili mo na. O di kaya, iuwi mo. Eh, sira ka pala eh. Kailangan mo bang isalin sarili mong asawa? Bakit? Di ba pwede yun? Mang Ponso, hindi lang yung pag-score ang pinoproblema ko eh. Kundi yung kalayaan ko bilang may asawa. Yung bang may privacy. Di tama pa rin ang Chong. Iuwi mo na si Vivian. Di lalong lumaki yung problema. Alam ni Vivian, mahirap lang ako. Pag binigla ko yun, sasabihin nun, niloloko ko siya, magagalit naman sa akin yun. Alam niyo naman ang pride ng mga babae. Huwag mong sabihin habang buhay mong ililihim sa kanya ang tunay na katayuan mo sa buhay. Hindi naman. Pero hindi pa ngayon. Kailangan ni hinay-hinay. O, ditisin mo muna. Ba't naman nauso pa mga biyanan eh? Alam mo, girlie, hindi naman ako dapat ganunin ang biyanan ko eh. Mahilig ka palang manood ng sine. Ako din. Baka hindi nila alam. Mayaman ako. Ako? Syempre, gusto ko ng suman. Ano suman? Alam mo, mahirap na lang magsalita eh. Pero kahit anong gustong hilingin ng mahal ko, kaya kong ibigay. Totoo yung sinasabi mo. Ang bigas natin ngayon, sobrang mahal.
Kaya lang, ang problema nito, meron akong gusto. Ayaw naman ibigay. Eh di magtrabaho ka para hindi ka maghirap. Alam mo, girlie, mura lang ang panlinis ng tenga sa umpin. Naku, nagkakamali ka ah. Hindi pustiso ang ipin ko, tunay to. Di pa rin ako naintindihan eh. At sinasabi ko, mayaman ako. Marami akong pera. Hindi ako dapat apihin. Aha, marami kang pera. Kung mayaman ka, ikaw ang hinahanap ko para malutas ang problema ko. Naisip ko, para matapos na lahat ng gulong ito, babalik na lang ako sa probinsya. Sa tingin mo naman kaya, Sir Andrew, matatahimik ka na. Huwag mo sabihing hindi mo na mahal ang asawa mo. Sa mahal? Oo, siyempre. Naiinis lang naman ako sa biyanan ko eh. Dahil sa kanya, naggulo tuloy ang buhay namin mag-asawa. Eh bakit ka naman papayag na magulo ang buhay mo? Pero alalahanin mong walang mali, walang tama. Dapat itama mo ang mali. Pagtapat mo ang katotohanan, siguro naman, mauunawaan ka nila. Siya nga naman, Andrew. Nasa iyo ang susi ng kaligayahan niyo ni Vivian. Kung gusto mo naman, para mawala ng lahat ng mga problema mo, lasunin ko na lang ang biyanan mo. Puro ka naman biro eh. Palagay ko nararapat kong gawin ngayon. Ipagtapat sa kanya ang katotohanan. Pawang katotohanan. At buong katotohanan. So help me God. Praise the Lord. Sweetheart, sobra ka naman yatang makatingin din sa mga sumasayaw ah. Anyway, Hindi naman. ano nga pala yung importanteng sasabihin mo sa akin? Huwag mo sabihin, naisip mo na akong yayaing pakasal. Ops, huwag mo sabihin hindi ah, dahil baka mahulog ako dito sa kinakaupuan ko. Hindi. Mas importante doon. Natuklasan ko na. Mayaman pala si Andrew. Anak nung kilalang si Don Facundo. Mukhang may binabala ka na naman ano. Alam ko na. Gagamitin na naman natin yung sariling modus operandi natin. Ang galing mo talaga, sweetheart. Kaya nga mahal kita eh. Kailangan makuha mo siya. Okay lang yan, basta ba mapapangako mo sa akin na pagkatapos nito pakakasalan mo na ako. Oo, pangako yan. Mag-honeymoon tayo around the world. Hanggang pangako ka lang naman Oras na dumating na yung pagkakataon na yun wala na. Marami ka na namang dahilan. Kaya ngayon pa lang, sabihin mo na sa akin kung talagang wala kang balak. At kapag nangyari yun, makikita mo kung ano ang tunay kong ugali. Oras na lokohin mo ko. Huwag ka naman lungkot. Babalik naman ako eh. Ano ba? Baka makita ka naman dyan ng ibang mga customer ko. Naman to.
Girlie. Ba't ka umiyak? Huwag mo sabihin hindi mo alam ang dahilan. Talagang hindi. Ano ba nangyari? Ang ibig mo sabihin hindi mo alam kung ano ang nangyari sa atin kagabi. Anong klase kang lalaki? Hindi kayang panindigan ang kanyang ginawa. Teka muna, girlie. Magkaliwanagan nga tayo. Ano ba talagang ginawa ko sa'yo? Hindi mo ako ganun kalasing para hindi ko malaman kung anong ginawa ko, ah. Hindi na bale. Kung sakali mang magkaanak ako, kami nang bahalang mag-inang mabuhay ng hiwalay sa kanyang ama. Bay, hindi ko naman magagawa sa inyo mag-ina yun. Talaga? Oo. Pananagutan kong ginawa ko sa'yo. Ano gusto mong orderin? Wala na, hindi naman ako magtatagal eh. Ano ba yung sasabihin mo tungkol kay Andrew? Baka mamaya may makakita sa atin, alam mo namang may asawa ko. Bibian, may kasabihan tayo. Kapag wala ang pusa, naglalaro mga daga. Alam ko ang katagang yan ah. Anong ibig mong sabihin? May kalokohan bang ginagawang asawa ko? Ganun na nga. Ayokong guluhin ang buhay mo. Dahil naaawa ako sa'yo. Galit ka lang kay Andrew dahil siya ang pinakasalan ko. Baka naman naiingit ka lang sa kanya. Hindi magagawa sa akin yun ng asawa ko. Oy, ika nga eh. To see is to believe. Ba't hindi ka sumama sa akin? Puntahan natin doon sa bahay ng babae. You see, just like I told you, to see is to believe. Nakita mo na. Vivian, naniniwala ka na ngayon, ano? Ano ba kailangan nyo? Lumabas ka dyan. Anong kailangan mo? Pasok na yan. Aba! Uy! Vivian! Jamie! Saan niyo dadalhin si Vivian? Bakit? Dalian niyo, ma-traffic. Dito kayo dumaan, shortcut. Sige, pasok! Oh, pasok daw, pasok! Visit. Ano nangyari? Jang! Naku! Nasaan ho si Andrew? Bakit? Si Vivian ho, kinidnap. Ay, nandito si Andrew. Tayo na ho. Tara, tara. Frankie! Hanggang kailan mo ba ako gagawing hostage dito? Pag dumating na ranso maning hinihintay natin. Pag nasa akin na yun, mapapalaki ko na ang aking punerarya. Boss, wala akong nangyari. Tagal namin naghintay. Hindi sila tumupad sa usapan. Nainip kami, umalis kami. Baka pulis pa dumating eh. Nakita mo na, Vivian. Talagang hindi ka mahal ni Andrew. Pinabayaan ka na eh. Kaya pumayag ka na sa gusto ko. Total, mahal naman kita eh. Alam mo namang hindi pwede ang gusto mo. Kung ako ang nasa lugar mo, gagawa ako ng paraan para magustuhan ako. Hindi tulad mo, para kang hindi lalaki.
Ano kayang lugar ito? Ba't dito nila dinala si Vivian? Baka ito yung morgue ni Frankie. Ito nga. Kung ganun, delikadong kalagayan ni Vivian. Baka dito siya kakatayin. Talagang dito siya kakatayin. Kung ganun, kailangan ng tulong ni Vivian. Aba, dapat. Dapat. Oo nga. Sino ka? Kayo! Sino kayo? Anong ginagawa niyo rito? Sino raw tayo? Ulul. Ibahin mo ko, Vivian. Kapag hindi ko nakuha ang gusto ko sa Santong Dasalan, dadaanin ko sa Santong Paspasan. Oo, kasi ang babaw ng kaligayahan mo. Puro panirari mo na lang iniisip mo. Palaging patay ang mga kasama mo. Pati isip mo, patay na rin. Sana pagtulog mo, mamatay ka na rin. Pinasok tayo! Ha? Tara! Hindi ka pala marunong lumipad eh. Ikaw, pinapagod mo ko, ha? Ano, tulog ka na? Sweet dreams. Ayan na pala sila eh. Agad! Sige! Oo! Sige, doon!
Bitiwan niyo ako. Baka hindi niyo ako nakikilala. Teka, bitiwan niyo ako. Para nanliligaw lang naman ako dito. Pinahuhuli niyo ako. Nanliligaw, kinidnap po tong asawa ko. Anong kinidap? Hindi totoo yun. Nagsisinungaling ka. Ano nagsisinungaling? Di ba, Bibian? Oo, totoo yun, mamang pulis. Kinidnap ako niyan. Ikaw naman talaga, oh. Frankie, pirma mo ba ito? Oh, pirma ko yan. Kung ganon, ito ang ransom note na ipinadala niya sa amin. Aba, naku. Hindi ko pirma yan. Dahil may pangalan Frankie. Francisco ang pangalan ko, hindi Frankie. Hoy, Mama Pulis, hayaan nyo na sa presinto magpaliwanag to si Francisco. Aba, ba't niyo ako dadalhin sa presinto? Abogado ako, ah! Abogado! Hindi pa tayo tapos. Magkikita tayo sa husgado. Bibian, Ikaw, mula ngayon, hindi na tayo magkakalayo. Siguro naman Tama yan. matutuloy Magkikita pa na tayo yun. sa husgado. Honeymoon. Oo nga, Andrew. Hindi mo na ako pagpapalit sa ibang babae mo, ha? Oh, Gusto ko ako lang. siyempre naman. Pep. Ops, hindi pwede yan. Hindi ba may kasunduan tayo? Aba, Balay. Hayaan niyo na yung mga bata. Teka muna. Ba't ba nagkakagulo kayo? Di ba byuda kayo? Oo. Kayo, sir, di ba byudo kayo? Oo. Ano problema? Bakit nag-aaway kayo? Dapat everybody happy. Oo nga naman.